Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong November 28 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yung aking previous mga projections dito kay Fluky Ino ay nito pang nakalipas na November 20. At ang isa po sa aking projections dito ay nasabi ko na kapag siya ay tatagos dito sa minor support natin dito na nasa presyong 30 digits 24,140 ay babagsak po siya. At dito po siya susunod na magkakaroon ng possible correction or retest dito po sa 30 digits 2839. At yan na nga po yung nangyari. Nagkaroon po siya ng pagtagos dito noong November 24. Yan, bumagsak po siya. At yan, dito po siya tumama sa sunod na minor support natin. At mukhang dito po siya magkakaroon ng rebound. Ayan. Yung aking panibagong projection ngayon ay possible po na dito po siya magko-consolidate. Ayan, magko-consolidate po siya. Ngayon ay dahil sa nabasag ito ay nagsisilbi na po itong isang minor resistance. Ayan. Ngayon ay meron po pala tayong na trigger dito na isang buy pending order dito noong nakalipas po na November 26. Kaya agad po nating pinalitan yan ng isang sell pending order dito naman po sa presyong 30 digits 24,140. Ayan. Ngayon ay syempre nandyan pa rin po yung chances na possible na magpatuloy sa pagbagsak itong si Fluky Ino. At yan ay kung nagawa na naman niyang tagusin yung ating minor support dito. Ayan. Possible po na kung matindi po talaga yung bearish pressure ay baka dito pa siya magkakaroon ng possible po na babagsak pa siya hanggang dito sa major support natin dito sa ibaba. Ayan, dito sa 30 digit 16719. Ayan, kung matindi po talaga. Lalong-lalo na at lumalabas po yung mga kulay red. Ayan, meron na po tayo nabubong mga kulay red na QQE bars dito sa ibaba. Kaya possible po ayan, asaan po natin yan or paghandaan po natin yan yung kanyang pagbagsak. Kaya yan po ang dahilan kung bakit meron akong nakaabang rito ng mga buy pending orders na dalawa. Kaya, ayan. Ngayon ay masasabi ko lamang na magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo kung ayan, makakabalik siya sa ibabaw ng mga resistance natin dito. Ayan, posible po siyang bumalik dito sa 30 digits 29,558 basta magagawa po niyang lampasan yung dalawang minor resistance natin dito. Ayan, pero sa tingin ko medyo matibay po yung sunod na minor resistance line natin dito sa 30 digits 27,049 kasi ilang beses na po siyang nakaranas ng struggle dito. Ayan, matibay po yan at lalong-lalo na yung kalagayan po ng ating QQE mode indicator dito. Ayan, may lumalabas na po ng mga kulay red na QQE bar. Ibig pong sabihin ay bearish yung signal natin sa ating QQE bar na nagsasabing posibleng makakaranas pa ng mas mababang pagbagsak sa presyo itong si Fluky Ino. Yung ating hazard indicator naman ay medyo okay naman po pero mapapansin natin dito sa kanyang dulo na medyo may bahagyang pagliit sa sukat nito. Ibig pong sabihin ay medyo nanghihina na po ang bullish momentum nitong si Fluky Ino. Kaya possible po talaga na baka bumagsak itong si Fluky Ino dito sa sunod na major support natin dito sa ibaba. Kaya paghandaan po natin yan. Dollar cost averaging lamang po ang pwede nating panlaban yan bilang mga spot traders. Ayan, syempre yung mga futures derivatives dyan, yung mga nag-futures trading. Ayan, yung panlaban dyan ay sell. Ayan, magbukas tayo ng short position. Pero ayan, nung short position dapat natin ay dito. Ayan, nung nabasag po yung dating minor support dito. Kaya ayan po ulit, yung aking analysis po rito ay yung posibleng magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw ay mukhang magpatuloy po ito sa kanyang consolidation. Ayan, magko-consolidate po siya sa pagitan ng minor resistance natin dito at saka minor support natin dito. At yung binabantayan po natin dito ay yan, yung paglaki ng sukat ng ating mga QQE bars.
Yan, kung pag kulay red na lumalaki yung sukat, ibig pong sabihin ay tuloy ang pagbagsak ng market price ni Fluke-Ino. Pero pag nagbago yung kulay nito at naging kulay blue, yan, at nagpatuloy sa paglaki ang sukat nito, ibig sabihin ay tataas po ang market price ni Fluke-Ino. Pero sa kalagayan po nito ulit ay nakikita ko ay consolidation muna siya. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.